Ako ba ay 10 taong gulang na po. Sa mga ganitong edad ko po ba ay nagkakasala na po ba kami? Kung nagkakasala man po kami, paano ko po maiwasan ang pagkakasalang iyon hanggang sa ako po ay nabuhay? Alam mo, ang kasalanan, iho, ay paglabag sa utos. Basahin natin, Bradmel. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Basahin mo nga sa Bicol yan, kapatid Danet. An si isay man na naggigibo nin kasalan, naggigibo man nin kalapasan. Asin an kasalan, kalapasan. Ayon. Ang kasalanan ay paglabag sa utos. Kung alam mo na yung utos, at alam mo na yung masama, ginagawa mo, basta't meron ka ng capacity o kapasidad o kakayahan na makaalam nung mabuti at saka masama, pag ginawa mo pa yung masama, nagkakasala ka na. Pakinggan mo sa 4 ng Santiago, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Maliwanag na maliwanag ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kaya sa tataong gumibo nin marahay, asin dahi minagibo kayan, sa saya iyan kasalaan. Ayan. Ang hindi gumagawa, pag alam niya ng mabuti, kasalanan yon. Kaya iniaatang ang kasalanan doon sa nakakaalam, yung meron ng understanding. The ability to understand. Yun ang nagbibigay ng kasalanan. Pero kung hindi mo pa alam, hindi mo pa maintindihan, hindi pa yun ibinibilang na kasalanan. Ngayon, yung tanong mo na, paano ka makakaiwas sa kasalanan habang nabubuhay ka? Ang paraan doon ay yung pagsunod sa utos. Habang nabubuhay ka, ang utos ng Diyos ang magiging guide, ang giya para huwag kang magkasala. Kung magkasala ka man, hindi ka makakagawa ng malalaki o mabibigat na kasalanan pag meron kang kaalaman sa utos. Yung utos ang mag-guide sa atin para huwag tayong makagawa ng kasalanan. Nasa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sabi, matatakot tayo sa Diyos, susundin natin yung kanyang mga utos. Basahin mo nga yan sa parahulit, Brother Mel. An katapusan kan gabos na ipinagtaram na nadangog iyo ini. Katakot sa Diyos, asin kuyugaan sa iyang mga tugon. Hulita ini iyo an katungdan kan kagabsan na tao. Ayon. Ang sabi, kuyuga ang sa iyang mga tugon. Obey His commandments, for it is the whole duty of man. Ang sabi. Pag sumusunod ka sa utos, maaalis ka sa kasalanan. Ang kasalanan kasi, yun ang labag sa utos. It is the opposite. Ang kasalanan, paglabag sa utos. Pag sumunod ka sa utos, makakaalis ka sa kasalanan. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid.